Good morning mga ka-agri. Kumusta na po yung ating mga kasaging dyan? Matagal-tagal na po tayong hindi nakapag-video dahil sa kabisihan natin sa ating farm. Pero ngayon nandito na po tayo at nandito po tayo ngayon sa ating sagingan para pag-usapan po natin ang mga realidad na nangyayari ngayon sa ating mga kasaging. Kumusta po yung presyo ng saging dyan sa inyo? So far po sa ngayon ay bumaba talaga ang presyo. Dala ng siguro hindi natin malaman na siguro oversupply po tayo. So yun po yung kadalasan na reklamo ng ating mga kasaging ngayon, na bigla daw bumaba ang presyo ng saging. So based lang po sa ating analyzation, yung pag-intindi po natin, kasi nung last year ay tinamaan po tayo ng El Nino. So the next year, nito pong taon na to ay wala pong El Nino. So halos every month umuulan. So hindi talaga nalanta yung mga saging na tanim na sa mga rainfed area po. Halos lahat po ng saging ay grabe po ang tubo, hindi siya naapektuhan ng tag-araw. So pagdating ng May, June, maganda na po ang tubo. So May, June, nagbunga na po sila. So July hanggang ngayon, May, June, July, hanggang ngayon, harvest na po siya ngayon. Kaya grabe po talaga ang supply ngayon. So yun po yung kadahilanan talaga na maapektuhan yung presyo ng lakatan sa ngayong season na to. At bunga na po ng kompetensya din ng maraming prutas, seasonal fruits na lumalabas sa ngayon. Kagaya po ng mga mangga, avocado, saging din na natundan o kasi wala pong effect sa production kasi ganda po talaga ng buhos ng ulan ngayong taon. Kaya siguro yun yung dahilan, kasi alam naman natin yung law of supply and demand na pag marami ang ang produkto, mag-oversupply tayo, ibababa po talaga ang presyo. So yun talaga yung mga yun po talaga ang mga dahilanan na bakit sumadsad na naman yung presyo ngayon. So last, 'di ba, umaabot tayo ng dito sa amin, umaabot siya ng 60-65. So sa kasalukuyan ngayon nasa nasa 40 to 50. Depende po sa klase ng saging. So okay pa rin po siya, 40 to 50. Pero sa ibang area dito sa Pilipinas, maabot na lang sila ng 25. So 25 to 30. Kaya medyo malaking kawalan. Iyan po yung iniisip ng iba, bakit bumaba bigla, ay wala po tayong magagawa. Yun po yung mga pangunahing dahilan siguro para kaya bumaba. Una talaga nagkasabay yung rain feed at saka yung irrigated area, at pati sa mga backyard diyan, sa mga kasi maganda yung ulan kaya nagkasabay-sabay silang mamunga, kaya marami yung production ng saging sa buong Pilipinas ngayon. Kaya wala po tayong magagawa, laban lang mga kasaging. Yan talaga yung realidad na kailangan nating harapin, na pag oversupply, mura, bababa talaga yung presyo. Pero pagka kulang ang supply, taas talaga yung presyo. Pero ang mahalaga, alagaan lang po natin yung mga saging natin, na ang importante mayroon tayong produkto na kahit hindi man ganun kalakihan ay kikita po tayo. So yan na muna mga ka-agri, hanggang sa muli. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay lagi sa mga videos po natin. Bye bye.